pa ako namamagaling dito. Hindi ko na pa kailangan magpasikat. Ano rin po tayo? Kinala na po tayo sa lumiyan. Hindi ko kailangan itong gagawa ko itong space para sumikat. Hindi na po kailangan. Ito po ay usapin ng ating probinsya. Usapin ng susunod na henerasyon. 15 years pang utang natin. 15 years. Tapos na pag-termina nyo, di ba iba yung utang natin? Alam ko, sa mga bukal dito, magagaling gawa ng ordinansa. Lahat po may kakibat na pundo. Kaya hindi po napupundohan sa mga malaking pundo. Hataw Balitaw Aurora. Pagkatapos ng sesyon, hindi po ako mapakali. Yung sa nakasaad na interest natin sa bangko na 3% naging 6.3% sa land bank. Ako po ay kinabukasan, nagbasa po ako, tinignan ko po yung ating kontrata. As elected administrator, our main function is to enact ordinances, approve resolution, and appropriate fund for the general welfare of the province of its inhabitants. Nalulungkot ko ako, ito po patungkol sa mga nakasaad sa provision ng ating loan agreement. Sa kadahilanan hindi gaanong napag-aralan po ang mga kondisyon ng loan agreement. Isa lang po, nakikita ito ang dahilan kung bakit nakalusot sa sanggulang panliligan. Siguro po, medyo nakabilis po ang ating pagkakas. Kaya nga po kanina sinasabi ko, pasensya na po kung sakaling mawapagin ko ng konti ang inyong presensya. Sana po ay naging aral po sa akin ito, sa aking mga kapagbuwal at mga kapag-empleyado sa gobyerno na bago tayo pumasok sa kontrata o magsulong gawain sa ordinansa sa susunod, dapat na pag-aaralan natin. Hindi pa na i-absent tayo. Hindi po ito panahon upang magsisihan. Ang pinaka-importante bagay kung paano natin masolusyonan ang ating problema tungkol sa ating sila. Nais ko pong ilahad ang mga extraordinary provision sa ating utang. At sulit po ay aking rekomendasyon upang masolusyonan ang problema ito. Una pong interest rate po provision sa ating loan agreement ay kung titignan po ninyo 3% lamang nakalagay. 3%. However, look in the special provision of interest, ito po ay may nakakaibat na 1.10 times or 10% of the outstanding loan o semester review of the loan of deposit. Kaya po kung sakaling ang ating dinilamitin natin balance, hagit pa si doble ang ating interest. Yun pa yung provision na nakasaad. Pero sa unang tingin, ay parang 3% lang ang nakasaad. Sabi niya ni isa kong idolo sa radio station, sa TV, sabi ni Dentul po, hulog ka na sa bitang. Nakapasok na tayo sa kontrata. Nahulog na tayo. Napaka-imposible po. Hindi natin ito makikita agad. Pag tayo ay umutang sa sasakyan, ano po ang natin titignan? Di ba interest? Magkano interest rate na ating utangin? Malinaw po. Malinaw. Sa special provision na interest rate. The PGA needs at least 80 million of standing deposit at the end of each month to keep the interest rate of 3%. Kailangan meron deposit of almost 80 million para ma-maintain natin 3% na hindi tumaas yung ating interest rate sa ating bangko. PGA is heavily reliant to IRA or National Tax Allotment. Napakalungkot po. Almost 91% po. IRA dependent tayo. 91 point something percent. Tayo po umaasa sa National Allotment. Ang ating pong local source ay almost 3% to 4% naman. Extra income natin nadadagdag sa IRA natin. Because of this provision, we'll be spending additional 232 million, approximately additional interest for the whole term of loan until 2038. Nagtanong po tayo lahat dito. Sana po ay nagastos at naipang mundo sa ibang
libre gasolina. Katulad po ng mga pasyente, naghihingi ng mga krudo. Wala tayong pambili ng krudo sa mga ospital. Kaya marami nagkaan sa atin. Ito po kakulangan natin sa ating probinsya. Isa po mahalaga pala kayo na commitment fee equivalent to 1/2 of 1% or 0.05 per annum. Yun po hindi natin nagagamit. Kaya dapat tanungin natin kung ilan pang hindi natin nagagamit sa ating nilod. Dapat pag di natin i-withdraw yun, patuloy po nag-i-interest siya. Kaya siguro mamaya sabihin ko kung anong recommendation natin. Hindi ko ito makinig sa loan agreement para sa term loan 7. Kasi may mga loan po tayo pala. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hanggang 7 po tayo ang loan natin. Kaya kinukusto ko dito Alger, pero tayo tinatanong ko, ano ba yung loan 3, loan 4, loan 5, loan 6 hanggang 7 po pala yung loan. Yung loan 7 po pinahuli ay po yung ay meron, hindi ko pala withdraw 153 million. Hindi ko pala kung na-withdraw na po ito. Ito ay yung pinahuli natin utang. Mahal po mamimili natin ito upang maiwasan ang posible magkaroon pa mga additional charges. Kung ano po i-compute, magiging charge po ito, abot ng 700,000 pesos ang ating magiging charge po. Pag hindi unutilized ang some term loan facility at hindi po ito itutuloy ito ay isa-suggest ko po na tangunin na silang pangalikan sila po yung ating term 7 po. Isa po, ang ating policy kung ano natural proyekto term 7 alam sa aming top priority dahil kung ating pong makikita ay ang term 7 ay reblocking. Reblocking po ang nakalagay doon ng Provincial Road. Akala ko po almost finish na po ang ating Provincial Road, almost nakapalit na po. Pero kung reblocking ay mahindi po ngayon, mga reblocking, mga flood control. Kaya pag-usapan mo natin kung paano po ito. Siguro talaga kailangan ba natin mag-reblock o gumawa ng bagong karsada? Siguro pag-usapan natin kung paano gagawin natin. Ang permission ko po ito ating utos sa mga po ay higit na makikinabang at patuloy makikinabang sa susunod na 13 taon. To end the continued financial burden of the provincial government due to extraordinary provision, I suggest that we will pass resolutions requesting the land board to amend the interest rate provision, fix it to 3% without any special condition because of following. The era of the national tax allotment of the land board with automatic debit arrangement. Automatic po binabawas sa atin yung ating era. Pagpasok po ng pera sa bangko, binabawas agad yung ating loan doon sa bangko. Ang sabi ko kanina, ang PDA po ay masyado po nakadepende sa ating national allotment. Napakadepende po, almost 92%, almost 93% ang ating era. Sunod, lalagyan po ng outstanding balance sa bangko, dapat i-maintain natin yun. Ano mangyayari sa ating probinsya? Masisira po ang ating mga budget na ating proposal. Alam po, sa mga bukal dito magagaling gawa ng ordinansa. Lahat po may kakibat na pundo. Kaya hindi po napupundohan sa mga ating pundo. Kung magagamit natin itong mga outstanding balance na ito, lahat ng ating mga request ay magagawa natin. Isipin po, mayroong ang piso. Iwanan mo yung 80 centimos sa bangko. Hindi pa rin na lang yung gagasin, dahon. Nariyan po ang 20%, babawasin mo yung 20%. 5%, 1% of the senior citizen. Ang ating pong era dumating dito ay 135 million a month. Mamayinos po natin 20%. Mamayinos natin 5%. Mamayinos natin 1% para sa mga senior at disability. Para yung minus. At imamayinos natin yung outstanding balance natin. Ano matitira sa probinsya? Hindi natin kakayanin ang i-maintain ang ganung kalaki. Ang sinasabi maintain po, kung ilang pang utang natin ngayon, kung 900,000, 10% po ron ang dapat i-maintain sa mga. Yung po niya tapos outstanding balance. Dapat nandun sa nakatay. Isipin po, 90 million,
nakalagak na sa bangko. Paano pang magigigit sa atin ito? Samantalang ang ating ira po ay nasa bangko. At tayo po, hindi po tayo tatakas sapagat yung ating pera ay nasa bangko nila mismo. Hindi na tayo pinatakasan sapagat lahat ng buwan-buwan wala sa kanila. At automatic, sinasabi sa kontrata, automatic na babawasin ng bangko yung ating utang. Kahit hindi natin ipaalam sa PGA, nakalagay po sa kontrata. Automatic na babawasin ang utang ng gobyerno. At saka gobyerno tayo sa gobyerno. Ba't tayo magkakadipitan? Paano po gagalaw ang pulisa sa akong ng pera? Paano ba kami ang gamot? Tapos bukat na ano? Hinahanap yung pera ng gobyerno. Walang maitulong sa farmers. Ito po ang dahilan. Hindi tayo makagalaw dahil tayo mini-maintain na balance sa bangko. Tapos yung bukat na ano, malaki na rin na ngayon. Tama! Malaki na ating utang. Yung sinasabi yung balitang iyon namin ng araw, wala naman kami utang. Utang namin. Kaya sabi ko, isang usapin na gusto ko hilingin na sa ating senators, sa ating lahat, na mag-meeting muna ang local finance committee, kasama po lahat ng buwan. Pag-usapan natin kung paano natin mag-resolve ito. Hindi pa ako namamagaling dito. Hindi ko na pa kailangan magpasikat. Ano rin po tayo? Kinala na po tayo sa Luminan. Hindi ko kailangan itong gagawa ko itong speech para sumikat. Hindi na po kailangan. Ito po ay usapin ng ating probinsya. Usapin ng susunod na henerasyon. 15 years pang utang natin. 15 years. Tapos na pong termino nyo, di ba rin ba yung utang natin? Isang termino ng gobernador, 9 years. Another 6 years para mabayaran ang ating utang. Ako po ay hindi against sa utang. Kailangan ng utang para maseso ang isang negosyo, ang isang probinsya. Pero po against ako sa ginawang provision ng mga interest na nakatago. Hindi natin na-review ng maigi. 3% okay lang po yun. Pero kung madodoble, yung interest natin, ang utang ng piso, interest 3%. Tatagal na, ilang percent po yung 100? 3%, 3 pesos. Ngayon po, nagbabayad tayo ng 6.3%. Magiging, halip na 3 pesos na babayaran natin, magiging 6 pesos and 30 centavos. Ay, billion po ating pinag-uusapan dito. Hindi po daan. Billion. Kaya po malaki ang epekto po sa atin. Sabi ko, tatahimik na ako. Wala pa akong gano'ng maririnig, pero siguro kagulo po ng trabaho lang. Kaya hindi ako dito para pag-usapan natin. Hindi mo na kayo maitulong sa probinsya para maayos mo ating probinsya. Nakakalungkot po kung binasa ko yung kontrata. Masyadong bihado ang probinsya sa ginawa kontrata ng mga bangko natin. Masyadong bihado. Masyadong bihado. Sige mo, hindi mo ginamit yung utang mo. Dahil hindi pala na-interest ulit. Ano ka bihado tayo? Kaya po, salamat. Si Governor, at ako lang po yung tanongin. Kung gusto tanongin sa akin ngayon, sa kaabot na kayo kakayanan. Sasagutin ko po kayo. Thank you po. Ang ano po sabihin ay paano po ng budget. Natawag po ako chairman ng finance. Bibitaw ko po kayo pag nag-committee hearing po tayo, umatin po kayo lahat. Huwag na po tayo magtanong sa plenaryo. Mahaba po tayo. Hindi ko po kayo sagutin isa-isa. By item, sa lahat po, department ng nalubigyan ng Aurora. Dapat umatay kayo as a whole. Tatanggapin mo ng committee chair, ng committee ng finance, lahat po na suggestion nyo. Lahat po na sabihin nyo, tanungin nyo po nyo sa mismo opisina. Sapagkat sa lahat po opisina ng probinsya, kung i-depensa ko pa rito sa plenaryo, hahaba tayo. Samantala kung atin tayo lang dito, sa committee hearing ng finance, yung palang ma-resolve natin mga inyong hinahin. Ano po? Hihiling ko po sa lahat ng membro, lahat po hindi membro ng finance, lahat ng membro ng mga sanggunian, kumatin po tayo. Pinaka-importante po yung ating budget. Bilhin po natin mga ibang committee hearing. I-priority po. Pinasa po nyo yung ating deadline po bukas. Ano ba kayo education? Deadline na po bukas ang ating budget.
within ilang days po, i-hearing na po natin. Para po may pagbabago po, ay maayos po ng budget office po at ng government. Ano po? Lahat po kayo bibigyan namin. Ang bala ko po ay no representative. Dapat yung mismo department ng atin para sumugo. I-depensa yung kanyang budget. Tapos, after po deliberation, mag-meeting po as a whole, ano ating suggestion. Hindi na po committee, as a whole na po tayo bigyan makinta. Para po, pag sa plenaryo, para dadaan lang po siya. Ano po? Ayun lang po, kung may tanong po sa aking previous school, ay lang po. Thank you. The Honorable Mariano Thompson is recognized. Committee on Finance ng pinanggalan ng Panginoon ng ating Honorable Speaker. Ano pong nakikita mong solusyon o posibleng solusyon ano po, upang hindi tayo matali sa mataas na interes ng land bank sa Philippines? Hindi ka mo sa inyo tayo. Makipag-usap tayo na puso-puso, yung ating kakayan, may pakiusap, na pwede pakiusap tayo na baka pwedeng tanggalin yung permission na ganito, tayo naman ay gobyerno sa gobyerno. At kung sakaling worst to worst, hahanap tayo ng ibang institution to buy out ng ating ulang. Kung sakaling makahanap tayo doon, i-buy out natin ibang national na government institution kung paano. Pero ito, kung makikusap tayo as a whole, kaya sabi ko, mag-meeting mo na local finance, kasama lang ng sambaran kung ano nila, para makapag-isip tayo na magandang solusyon para sa problema ito. Kasi mananatili problema mo ito, within almost 30 years pa po. Mahirap pong i-maintain yung sa bangko yung very malaking pera. Wala na pong gagalawin na ang ating pumisa. Hindi tayo makakagawa. Kaya nga po sumahid eh. Dahil tayo nag-expect sobrang sa ating alawan. Yes. Tools speaker ay makapagawa ng isang comprehensive plano ano po, with the executive. Baka pwede pong iyakin na muna magkano ba talaga yung maintaining balance para hindi tayo nagkakaroon ng mga haka-haka. Ano po? So, ilan yung tiyak? Magkano po bang ating NTA? Magkano ba yung ating annual budget? Magkano yung monthly nag-download sa atin from the NTA? Baka pwede pong eksakto. Hindi po, gaya ako sa treasury ko, eksakto po, more or less. Gaya po, eksakto pati points. Almost 135 billion po ang ating national allotment dito. Sa ating utang ngayon ay almost 800 million plus, o almost 900, 10% nun, automatic, ang dapat natin yung ba. 1% times 10. 1% of 900 million times 10. So dahil salita, 10%. Kaya maganda lang nila, 1%, tapos sa times 10 nila. The same lang. Lalo na siya, kasi na lang po bilang chairman ng finance, Sige po. member po naman siya ng local finance committee, bigyan na lang po tayo. Sige. Yung provide sa inyo yung comparison. Kung ang utang natin ngayon ay nagbabayad tayo ng piso sa rate ng 3%, times 2 because nagbayad tayo ng sa ating denominated balance, magiging 2 pesos. Ang utang natin ng piso, magiging 2 piso. Example, mabayaran din tayo piso lang dahil hindi tayo lumad sa usapan, sa kontrata, magiging 2 piso.